Delikado banakon. Ya, mabasag sana ga tempat yan. Lagi raw, wala na ako. Bye. Yung ginagawa ni Yan, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga kapugong biyahero, mga charity viewers. So, ayan, it's a Saturday at nandito kami ngayon sa misyon at kami lang tatlo ni Sir Paul at saka ni Ralph mga kababayan kasi si Madam ay hindi muna sumama. So, malapit lang naman to kasi si Madam doon nagluluto para sa pagkain ng nuya. Para sa mga panday. Babalik naman kami kaagad. So binisita lang namin ngayon mga kababayan ang pinakaunang pabahay na pinagawa ni Sir Paul dito sa Davao. Alam nyo ba kung saan yun mga kababayan o kaninong bahay yun? So sa mga nakaalala at sa mga hindi nakaalala, ayan, ito po yung bahay na pinakaunang pinagawa ni Sir Paul dito sa Davao, which is yung bahay ni Aiza. Nung naalala niyo mga 5 years old na bata na magaling magluto, ito po yun, yung pinabahayan ni Sir Paul, si Chef Aiza. Yan, 5 years old pa lang siya mga kababayan pero magaling na siyang magluto. Kasi siya yung nagluluto sa kanyang lola na may kapansanan, which is PWD na mga kababayan, bulag yung kanyang lola. So, sila lang dalawa ang magkasama dito. Puntahan natin yung bahay. Nandun na si Sir Paul sa loob at naghatid kami ngayon ng kanyang alawan sa pag-aaral. Si Aiza ay, kung naalala, hindi ako nagkakamali, parang grade 4 na yata itong si Aiza o grade 3. Ayan, nakalimutan ko lang mga kababayan. Okay, silipin natin yung bahay at ito din yung bahay na nirepent natin. Tara, tingnan natin yung sa labas kung ayos pa ba. Let's go. So ayan yung bahay mga kababayan. Ito yung nirepent natin. Kaso may nakikita tayo dyan, oh. Nilagyan ng pangalan sa taas. Si Bugoy. Yung nilagyan. So, ito yung pinuntrahan natin, nirepent. Kasi nung una is na siya, nag-fade yung kanyang kulay. So ito na siya ngayon. Last nirepent natin to is this month of this year pa din daw mga kababayan. Nirepent natin. So yan, medyo maayos pa naman or maayos pa naman yung bahay, yung pagkapintura. Ayan si Aiza. Ayan si Aiza, si Sir Paul. So kung pakitang naman si talento na naman si Aiza sa pagluluto. Magaling talaga siya magluto kahit bata pa. Sarap niya magluto mga kababayan. Tikman ko yung pinagluto niya siya ni Sir Paul ng sitaw, gulay. Ayan. So ito yung bahay. Maganda pa rin. At saka matibay pa rin. Basta konkreto mga kababayan. Matibay talaga. So hindi pa kami yung gumawa nito. Yung kaunang panday, kakilala rin natin yung gumawa nito. Sila Dodo. Ayan. Ito yung tayo lang yung nagpintura. Ayan. Yan si Lola. Bulag lang yan si Lola. Ganda pa rin ng bahay, no? So sa hindi po nakakaalam, ito po yung kauna-unahang bahay na pinagawa ni Sir Paul dito sa Davao. So nandito lang po ito sa may itaas ng Kalinan, sa may Sirib banda. Ayan, ito yung bahay. Tahimik dito sa kanilang lugar mga kababayan. At ang lugar na to is maraming mga prutas. Ayan, makikita natin dito. Dito lang sa may bahay nila, may niyog, may langka. Dito sa lansones, durian,
Dito yung lugar sa part ng Kalina na napakaraming prutas talaga. Halos lahat dito prutas. Meron ding kakao, yung kakao sa ilalim. Ito yung mga tinuro natin kung paano magtanim yung mga dapat sundin ng mga katutubo na ganituhin nila yung kanilang mga lupain. Kasi yung lupain nila mga kababayan is malapad. Which is kaya nilang gawin ito. Yan may ano pa oh. Mangustin. Yun, mangustin. Ito lansones. O diba, kung ganito yung gawa ng ating mga kapatid na katutubo, asinso sila sa buhay. Kasi ang lalapad ng kanilang mga lupain. So, palitan nila yung mga puno na malalaki, palitan nila ng ganito, mga niyog. Mga lansones, which is ano na yan, fruit bearing trees. Kaya kung makuha ng tamang diskarte sa pagtanim yung mga kapatid natin na katutubo, hindi na sila maghihirap. Kasi sila yung may pinakamalapad na mga lupain po mga kababayan. Yung mga kabundukan, ang lalapad ng mga lupain nila. Like sa mga ninuno ni Edito, which is meron silang 200 hectares na lupain. Ganun kalaki. Daming durian na puno doon sa ano. Dito durian din Ayan mga luma na ano na, mga centennial kung tatawagin. Centennial tree. So yan yung lagi kong sinasabi talaga mga kababayan kapag pumunta kami doon sa mga tinutulungan sa mga area. Habang sila Sir Paul ay tumutulong, tayo naman ay nakipag-usap sa mga kababayan, mga kapatid natin na katutubo na kailangan nilang taniman talaga yung kanilang mga lupain. Pinaka-importante talaga niyog, kasi kung pagkabuhayan lang mga kababayan, pag mag-umpisa ng mamunga ng niyog is talagang tuloy-tuloy na yun, forever na yun, hanggang sa ilang taon, 100 years. So kailangan nilang matuto magtanim ng mga prutas na pagkakitaan. Saka yung mga ganito, kakao. Ayan, yung kakao is mahal ang kakao, ginagawang tsokolate yan. Tingnan nyo, mahal ang kakao ng ilalim ng niyog is ano lang kasi yan, tatagos mo puno, daming niyog, lansones. Pero yung sa ilalim makikita natin yung mga kakao. So which is yan yung payo natin sa mga kapatid natin na katutubo na kailangan nilang magtanim talaga. Ayan. Hindi lang yung puro kamote, hindi naman masama magtanim ng kamote, mais, pero kailangan nilang mayroon silang pagkakitaan ng forever like yan na mga pananim. So yun, aalis na po kami mga kababayan. Ayan sila Aisa. Hindi ko yan. Si ano yan? Kuya yan yan. Ha? Bye. First time ko dito. First time First time ko nakapunta dito. Ayan yung pinakaunang pabahay ni Sir Paul dito sa ano. First time ko makarating dito mga kababayan. At ma-meet si Aisa. Aisa si Kira. Ang galing, ang talino. Talino niya. Talino. Lalo na pag sumagot siya. Pag sumagot siya, daw siya. Marami pong salamat sa mga sabi mo lang, magpunta ka ng pagkakapilinan sa inyo. Galing niya. Sige po kay Tita Pili Ingat lang. sa akin. Yes, sir. Hello. Ang galing niya sumagot. Talino yan, matalino. Matalino. Tapos daw siya sumagot. Ano, kumbaga, yung polite ba? Oo. Alam mo talaga sa sagot niya na Matalino at saka masipag. masipag din siya. Matured na, matured mag-isip. Mature. Bye. Pangalan kayo mo? Pangalan? Ha? Si? Ha? Wilson? Kaya balik dyan ni Sir Paul lang. Merenda. Ang merenda. Alis na kami. Kain kami ng lansones. Lansones do. Ayun yung kinakatakutan niya. Dako. Nani guro. Lala.
Itsa dito ba? Ini prank. Labay dito. Labay dito. Wala yun, delikado o banakon. Ya, mabasag sana guys, tempat yan. Delay. Dito ang layo butang. Silap si ikaw ito. Dilitis kamera. Banakon oh. Wala. Ayun. Hindi, pinakadelikadong ahas. Oh. Delay. Banakon na green. Banakon na green, pre. Asa ni ikan? Asa ni ikan dyan? Loksa dyan. Grabe yung ahas. Yung takot sa bitin oh. Malis agad oh. Hindi, madam dyan. Bitin dyan. Takot yung ahas oh. Ngayon, banakon na green. Ito yun dyan. Yung ahas. Ay, hindi man banatan. Hindi man banatan. Rat snake. Kasi rat snake. Tama mo, ganyan mo. Hindi ko gagawin. Ganun nga. Ganun. Hindi, rat snake nga na. Rat snake yun. Hindi siya. Rati, eh! Tubak. Tubak mo. Naluspad. Ayun oh. Hindi, hindi. Ano man yan ay la? Rat snake. Huwag yun ay. Wag day. Buhay pa yan. Wag mo hawa. Ano day? Rat snake man yun. Hindi yan ratsik day eh. Rat snake yan, hindi yan cobra. Hindi yan, hindi cobra yan, pero... Mga gato yan. Hindi mo siya. Kung rat snake, kung diamond, gaganon. Oo, tingnan mo. Oo, ayan oh. Hindi yan. Hindi nga cobra, pero... Oo. Rat snake, ano? Uyas ba sa amin? Huwag lang, hindi na patayin dahil. Nangangain niya ng mga data. Sige, yaman na lang yan. Huwag lang cobra. Rat snake to, oh. Rat snake. Hindi natin patayin. Pero hangat na kami. Day, wag na. Dalawa, nabitin eh. Hindi siya cobra, rat snake to. Maliit pa kasi. Ay, cobra yan. May ahas dito. Magat yan. Joy! Ano? Ikaw ha. Sige, lumapit ka. Rat snake yan, hindi yan cobra. Dalawa. Pag tinamamo yung kailangan ko dyan, sinasabi ko sa'yo. Sige, lumapit ka. May dalawa. Adlokad na ako. Adlokad na ako. Adlokad na ako ba? Itamakan. Padulungan sa iyanar. Iyag itindakan. Bastos. Niluha, tanaw na. Papunta kasi sa akin kanina. Nung nakita niya ako, nakita ko rin siya. Tumalon, nakatumalon ko siya dito. Legit ka ba? Ibaan, nag-hadlok, gingilo, gitanaw dito ng tambitinggot. Mana makuhan dito siya ha? Pinaka number 1 yun ang pinakadlukan ako nga hayop. Gilo, gitanaw dahil. Hadlok kayo eh. Ngilo kayo sa taraw. Gilo kayo no? Nagtanaw siya. Ayan siya. Pero, nagtanaw siya. Kasi yung ulo. Ayun. Hindi naman siya. Yan day, mga gagat yan day. Tatalon yan, Day.
Bastos. Rat snake nga. Kasi pag cobra, Itsa lang na, Choy. Chay, yan na. Lam, sukol ka siya. hindi ka siya cobra. Hindi mo dapat tayo, hindi. Kasi rat snake yan eh. Pero, ano man yan, day? Mga gat yan, day, ay. Nangagat pero Itsa lang ito, Choy. Ano, binom man yan, day? Binom. hindi, rat snake yan. Bugawan lang ito. Ito na lang kapin. Dali, day. Wala na. Umalis na. Yan ay. Doon, oh. Wala na nga, umalis na. Rat snake ano eh. Ang cobra. Rat snake na. Ito. Pag cobra. Doon na sa baba. Tinapon doon. Ayan, iniyaw namin. Oh, grabe, dito kami nag-iyaw. Dito nakaupo si Ralph. Dito yun, Chino. Tumalon. Dito tumalon yung ahas. Diyan, alam ko naglingkod, oh. Nasa? Ah, dito. Oh. Yan, niagi sa dira. Ah. Pag abot niya dira, pag-alam ako, tanaw po siya. Oh. Matulida. Ambak ng bitin dito. Chay, Chay! Dapat yung mama ko, no? Mama. Lain na kulba. Saan ba? Wala, day. Pero pita na isok-sok sa'yo, di ha? Ha? O, dira sa kuhan, ginawa ko ng styro. Ay, dire. Ya. Wala na. Wala na, eh. Sigla pa ito kabok sa'yo. Laban sa pula. Tiga na. Hadlok yung bitin na. Masablay. Ilogig na akong manggag, ginam-ginaanak ko. Magdila-dila pa yun. Adlo kita naon, ngilo kita naon ba? Wala na. Hindi na, wala na. Yan. Tuto naman sila nigaw. Nihaw na, bangus. Ang sarap. Binisita yung bangus namin sa ano. Binisita ng ahas. Takot sa ahas. Oh. Tambay-tambay din. Kahoy ba no? No. Dapat tambay. Tambay dyan sulod. Dito. Ah. Sige. Okay. Okay. Lagi, raw. Wala na ako. So, ayan, nagkatakot. May ahas pala dito. So, kailangan talaga malagyan to ng bakod at saka malinisan yung paligid. Kasi may nakakapasok talagang ahas dito. Galing sa yan sa baba siguro itong mga kababayan umakyat dito sa puno ng mangga. Yun kanina nandito. So wala na, tinaboy na namin. Katakot talaga yung ahas, mga kababayan. Si Ralph ay takot na takot sa ahas. Tumakbo pa. So, at ayan, ang kaganapan dito po, ayan sila. Si Eder is nag-skim coat dyan. So meron ng ano dito, yung sinimento. Ayan, sinimento para maiwasan yung tubig na papasok doon. So doble na yung kanyang harang na hindi makapasok doon yung tubig sa ilalim. Iwas baha. Kasi nung malakas talaga yung ulan, mga kababayan, sabi ni Eder, nagbaha talaga doon sa bodega. Yung pagdating natin, mahina na yung ulan, mahina naman yung tubig. Ito yung ano dito. Kaya nilagyan ng ganito para iwas baha. Flooring. So dito yung maging parking. At dito naman ay talagyan ng hagdanan papunta doon sa bodega. Ayan. Para may access sa papuntang bodega. So ayan. Paganapan dito, napakatahimik ngayon. At parang uulan na naman, mga kababayan. Ulan naman, at dito na si ang uncle ng ano sa kanyang poste. Para sa pader.
Ang sa kataas na, Col. Pader. 3. 3 meters? 3 meters. So, nasa mga 9 point... Nasa mga 10. 10 feet. Dala ng finishing. Nasa mga 10 feet. 9.9 kasi yung 3 meters. So, nasa mga 10 feet na yung finish. Oh, mahaba na or mataas na. Hanggang dyan siguro. Mataas. At saka yung opening ng gate. 4 meters. Grabe yung tubig dito. Asa ganagikan ng tubig ko, no? Kani? Hunob? Sa ulan to. Hanggang ngayon meron pang tubig. So hindi siya sisip-sipin ng lupa. Talagang yung lupa dito is original, matigas. So hindi siya basta-basta malandslide kasi original yung lupa niya. Kasi andyan pa rin, oh. Matagal na ilang araw na walang ulan, andyan pa rin yung tubig. Pader. Ayan. Di mo manguli ron, Col? Dili mo manguli? Uli ka? Uwi pala sila ngayon, may mamaya. Kasi Sabado. Bukas is family time. Uwi sila. Uli bang sa Matanaw? Oo, Matanaw. Matanaw sila uwi. Sa Matanaw, part ng Davao del Sur. Mga 2 oras biyahe ba? 2 hours yung biyahe pa uwi doon, mga kababayan. So maiwan dito si Madam at saka si Sir Paul. Mahuman ka nig 2 ka semana? Pumanig File lang. Plastering mo dili. Plaster dili. So matagal-tagal pala itong matapos, mga kababayan. At gagawa pa sila ng gate dito. Mga kulangon yung balas ba? Yung hollow blocks tama rin na napaman, oh. Tama na kay dili ra tama na. Dito lang kasi yung may file na hollow blocks dyan is yung gate yan dyan, oh. Gate dito yung filing. Mahaba-haba rin to ba? Yan, papunta rito. Yung tubig ay doon dadaan. So iwas na dito. Wala nang papasok doon na tubig kasi malagyan ng pader. Diyan kasi galing yung mga ahas, mga kababayan. Kailangan talaga linisan para yung ahas doon lang sila banda. Hindi na sila abot dito sa bahay. Ayan, ito yung ginawa namin nung kahapon. Ayun, isang araw na, ila-landscape naman. At saka si Sir Paul po ay magaling mag-landscape yan. Dati niyang pinasukan ng landscaping din. Nung pandemic, sila daw yung nagla-landscape. Papakyawin nila. Ayan. Ayan, bahay.